Genesis chapter 6, verse 22. And Genesis chapter 7, verse number 5. Ayan. Okay, Genesis po, the first book of the Bible. Genesis chapter 6, verse number 22. Alam nyo, nauuso ngayon yung issue ng flood control eh. 'Di ba? Kaya ito tungkol sa flood din yung preaching natin. Pero hindi ko inisip yan habang ginagawa ko yung preaching ngayon na lang eh. Nung pagkatapos ko nang gawin yung preaching, parang sabi ko, grabe yung flood control ah. O ito, flood ni Noah. Okay, Genesis chapter 6 verse 22, nandiyan na po kayo? Yes. Okay, basahin ko na lang, pakisundan po ng inyo pong mga mata. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Chapter 7, verse number 5. And Noah did according unto all that the Lord commanded him. Let's pray po. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Salamat po Panginoon sa pagkakataon po na ito na makapag-aral at makapakinig ng inyo pong salita. Salamat po sa panibagong pagkain ng aming mga kaluluwa na nakahain sa oras po na ito. Nawa nga po, Diyos, ay tulungan niyo po ako personally, Panginoon, sa pangangaral ng inyong pong salita, na nawa po maging malinaw, maging articulate, yung mga bagay na gusto po nating sabihin, O Diyos. Nawa po, Panginoon, ay hindi makahadlang ang aking mga pisikal na limitasyon o personal na limitasyon, O Diyos, upang mahadlangan ang pangungusap ng inyong pong salita sa amin sa oras po na ito. Help me, O God, empower your servant, strengthen your servant, O God, enable your servant this morning. I hope, Lord, nawa nga po, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon, ang aking pong pangangaral at hindi maging hadlang, O Diyos, ang aking sarili, O Diyos, sa kapagpapahayag ng inyong pong salita. Gayun din naman po, Panginoon, sa ating pong mga listener o audience sa umaga po na ito. Dalangin ko rin naman, Panginoon, na nawa po yung aming mga personal na mga bagay na meron kami, hindi rin maging hadlang, O Diyos, upang hindi namin mapakinggan ang inyong pong salita. Bigyan niyo po kami ng focus, ng atensyon, O Diyos, na kung saan talagang magbibigay, O Diyos, ng diin, talagang maiintindihan namin o papasok sa aming puso ang intended message mo sa amin sa umaga po na ito. We're praying, O God, sa banal na Espiritu, na siyang maging tunay po naming guro, na hindi lang basta magsasalita sa amin, kundi talagang magpapaunawa, O Diyos, magtatanim ng inyong salita sa mga buhay at mga puso ng bawat isa po sa amin. Ngayong umaga rin pong ito, Diyos, ay kami rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat, O Diyos, sa presensya ng bawat isa. In spite, O God, ng makulimlim na panahon kanina at kahapon, O Diyos, pero sa inyong kalooban ay dinala nyo pa rin, Panginoon, ang bawat isa sa oras po na ito. Salamat po sa patuloy na katapatan ng bawat isa. At nawa po, Panginoon, suklian po ninyo, O Diyos, ang faithfulness o ang katapatan ng bawat isa po sa amin. Purihin ko, O Diyos, sa amin pong kalagitnaan. Ito po ang aking dalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Sus. Amen. And Amen. Maingay. Kasi Isaiah. Sa mga di nakakaalam, very good kasi ang si Isaiah. Is a very good child. Okay? Kaya lang, minsan nakakaano din talaga ito. Okay. Huwag ka na mag-amen ha. Ako na lang mag-amen. Sila na lang. Alright, so I've been studying po ng Book of Genesis. Kasi ito ay lesson ko naman sa Christ, sa Baptist Bible College sa Christ. Specifically, yung Bible character, nag-start kami sa Genesis. Tapos Bible exposition naman, Genesis din. Kaya talagang, actually, ang tagal ko nang binabasa ng libro ng Genesis. Pero, nung binabalikan ko siya, nung binabalikan, ang dami mo pa palang pwedeng matutunan. Okay? And this lesson is actually, itong message po na pinrepare ko po ngayon, it is my joy, no, kaligayahan ko na ito po ay i-prepare, no, para tuloy akong chef di ba, pagka nagluluto, kaligayahan ng mga nagluluto ang magluto Sa akin naman, kaligayahan ko talagang maghain ng salita po ng Panginoon, maghain ng salita ng Panginoon. Kaya yung pagpapala na akin pong natutunan ngayong umaga po na ito, nung akin pong pinag-aaralan, I hope and I pray ay ma-translate po natin sa bawat isa po sa atin. Okay? In regards sa title ng message, actually nag-iisip pa ako hanggang ngayon wala pang title yung message Ayoko naman titlean to ng flood control. Di ba, ang pangit naman kung flood control ang itatitle po natin. So siguro ihang muna natin yung title. Ihang muna.
And then as I preach, mamaya kung meron kayong mga suggestion o may pumasok sa isip ko na magandang titulo ng pag-uusapan natin, edi mas maganda. Okay? Pero biyaya ng Panginoon, naunahan natin yung mga punto sa umaga po na ito. Alright? So, sige po, pag-usapan po natin ang buhay ni Noah. Ayan. Okay? Pag-usapan po natin ang buhay ni Noah. So, bigyan ko lang po kayo ng idea what is the setting, no? Para lang makita po natin yung, kumbaga, yung pangyayari nung kapanahunan po na yon. So, makikita po natin sa umpisa ng Genesis chapter 6, no? Kasi Genesis is the account of the beginning. Diba? Kaya nga Genesis, ang pangalan ng book na yan eh. Genesis means origin. Hindi ba? Kaya nga pag sinabi mong regeneration, it means born again. Re, kasi may re. Yung Genesis, Genesis, it means origin, it means birth, okay? It means starting point. Yan ang ibig sabihin ng Genesis. Kaya dito, sa libro po na ito, mababasa natin lahat talaga ng pagsisimula. The beginning of the universe, the beginning of human race, the beginning of sin into the world, okay? The beginning of Israel as a nation. Nandirito lahat yan eh. Lahat yan beginning, pati yung the beginning of the plan of salvation, nandirito yan in the book of Genesis. Liban lang sa beginning ng God. No, because God has no beginning eh. Yes. Right? In Genesis chapter 1, verse number 1, in the beginning, God created the heaven and earth. Okay? So yung heaven and earth may pasimula. Pero yung Diyos na lumalang sa heaven and earth, walang pasimula yon. God is outside of His creation. Okay? God is eternal. No? God is, He is a self-sufficient being. Okay? And everything is created out of the Lord, no, mga kapatid. Kaya nga hindi tayo naniniwala na tayo ay produkto lang ng napakalaking pagsabog. No, kahit nga naniniwala ka, tatanungin mo pa rin. Kahit naniniwala ka sa malaking pagsabog doon sa Big Bang, itatanong mo pa rin, saan galing yung pagsabog? Okay, there is always a point of origin. No, there is always a ultimate cause. And sa Bible tayo nauunawaan natin that the ultimate cause is God. Ayan na, and then God created heaven and earth. God created human race through Adam and Eve hanggang sa dumami na ng dumami yung tao. Hindi po ba? Pero kay Adan at kay Eva pa lang, pumasok na ang kasalanan. Yes. Kaya anong kasalanan ni Adan at ni Eva? Disobedience. Di pagsunod. Sinabi ng bawal kainin yung bunga ng puno. O, kinain pa rin. Namigay pa. Hindi ba? Namigay pa eh. Okay? And then, yan yung first generation. Second generation, again, ang kasalanan, first generation, disobedience. Second generation, may patayan na nangyari. Hindi ba? Pinatay ni Cain si Abel. So imagine that, di ba? Kaya yung mga maliliit na pagkakasala, lumalaki ng lumalaki. Yung akala mong pag-iisip lang ng mali sa kapwa, later on, nagdudulot ng hindi maganda. Bakit? Saan ba nagsisimula yung pagpatay? Hindi ba sa hatred muna? Di ba? Ganun naman yung prinsipyo eh. Lahat yan nagsisimula sa maliit eh. Kaya kapag hindi ka maingat sa maliit na bagay, nagiging pabaya tayo sa mga malilit na bagay, yung mga malilit na bagay na yan, nagiging malaking pagkakasala. Kaya hanggang sa dumami ang tao sa buong mundo, look at this, on verse number 6, look at this, and on chapter 6, verse number 1, makikita po natin, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. So, ang dami ng mga tao, no, mga kapatid, napakarami ng mga tao. And look at that, on verse number 5, as a result, and God saw, chapter 6, verse number 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of thoughts of his heart was evil continually. So, ito yung panahon ni Noah. Okay? Dumami na ng dumami yung mga tao to the point. Right? To the point na yung lahat ng kanilang isipin, every imaginations of their heart are what? Evil continually, kapatid. Lahat ng pumasok daw sa kanilang puso, lahat puro kasamaan. Imagine that. Maganda pa pala sa panahon natin. Kung ikukumpara mo yung panahon natin sa panahon ni Noah, better pa pala dito eh. Bakit? Kasi may mga mananampalataya pang matitino ang utak eh. Nung panahon ni Noah, halos lahat ng tao, okay, their imagination are what? Evil continually, kapatid. Okay? Alam mo, isang bagay na mag-isip ka ng masama. Okay? Pero isang bagay, yung iniisip mo, patuloy na kasamaan. Imagine that, walang hinto. Evil continually. Pero mo nun, isang bagay yung mag-isip ka masama, okay, tapos. Pero yung buong existence mo, puro kasamaan ang iniisip, abay, matindi yan. Hindi mo ba? And this is the settings.
Okay? This is the setup of the world. Kaya ito yung pangyayari. Kaya ang Diyos nagdesisyon na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, no mga kapatid. And that is what happened. So, yan yung pangyayari, yan yung narrative. Okay? Kung bakit nagdesisyon ang Diyos na gunawin ang buong mundo. And by the way, no mga kapatid, darating ang araw. Ito rin ang pangako ng Diyos. Balang araw, gugunawin din ng Diyos ang mundong ito. Hindi sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan naman ng apoy. Imagine that. Kaya pangako ng Diyos yan eh. Hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At kaya may rainbow, mga kapatid, no? Kaya may rainbow. Rainbow is not the symbol of pride. Rainbow is a symbol of God's promise. Kaya pangako ng Diyos yan eh. Kaya may rainbow bilang palatandaan na hindi nagugunawin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig. Nga lang, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos ng tribulation, pagkatapos ng millennial reign, okay, gugunawin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan naman ng apoy, kapatid. Okay? Kaya nga nagpapasalamat tayo, hindi ba? Bago man lang sana mangyari yon, no, mga kapatid, tayo po ay nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas ng ating mga buhay. Okay? O pastor, hindi naman ako natatakot, baka hindi ko naabutan yung pagkagunaw ng mundo. Kahit hindi mo abutan yung pagkagunaw ng mundo, pero namatay kang walang Kristo sa puso, sa apoy pa rin susunugin ang ating kaluluwa. Okay? At yung pagkasunog ng kaluluwa sa apoy po na yun ay walang katapusan. You are being burned without being consumed. Nakakatakot yun. Ano po? Okay? A place of hell. A place called hell. A place called lake of fire. Where there is eternal judgment for the wicked. And who are the wicked? Those people who refuse. Ayaw nila, who refuse to accept, okay, the Lord Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Okay? Kaya nga no mga minamahal, I realize, ako yung Noah ng flood control eh. Tayo yung Noah ng flood control eh sa panahon natin ngayon. Kay mga Noah rin tayo. God has what? Binigyan tayo ng task, ng kautusan ng Panginoon para ipangaral. Oy, darating ang judgment ng Diyos. Darating ang kanyang paghuhukom. At kinakailangan ng mga tao magsisi sa kanilang mga pagkakasala. Yes. We are a Noah of today's generation, kapatid. We are a Noah of today's generation. Yes. Okay? So allow me to share a couple of points habang lumalalim po yung ating pong hindi ko na masyadong yung buhay ni Noah kasi daanin na lang natin doon sa mga points natin. Sa mga points natin, doon natin tatalakayin yung iba't ibang aspect ng buhay ni Noah. Okay? So number 1, what kind of person is Noah? What kind of person? Anong klaseng tao ba yan si Noah? Babae ba yan? Aso ba? Ano ba? What kind of person is Noah? Okay? Number 1, what kind of person? Noah is a believing man. Noah is a believing man who walks with God. Okay? That is number 1. Noah is a believing man who walks with God. Okay? Siya po ay mananampalataya na lumalakad kasama ng ating Panginoon. Okay? Basahin po natin, no, mga minamahal, on Genesis chapter number 6. Okay? Verse number 8. Okay? On Genesis chapter 6, verse number 8, look at this. But Noah, right, found grace in the eyes of the Lord. Okay? So kung mapapansin po ninyo na mga kapatid, nung mga unang verses na binasa natin, ang sama ng buong mundo. Okay? Yung imahinasyon ng kanilang puso ay puro kasamaan. Pero sa kabila ng kasamaan ng mundo, merong nag-iisang Noah na nakahanap o natagpuan na merong pabor sa mata ng ating Panginoon. Okay? And tayo bilang isang mananampalataya, ano daw tayo? Tayo ay mga salt and light. Tayo ay asin at liwanag ng mundong ito. Kahit madilim ang mundo, kahit matabang ang mundo, tayo yung pampalasa at nagbibigay ng liwanag sa mundong ito. Yes. Kaya nga bilang isang mananampalataya, dapat talaga tayo ay iba sa mundo. Okay? God called you to be different. Kanina, nahirap si Brother Elmer, banggitin nyo, yung yung peculiar, di ba? Peculiarity.
Ano ba ibig sabihin ng peculiarity? Ibig sabihin, mayroong kaibahan. Okay? May distinguishment. No? Mayroong pagkakaiba. And we are called to be different, kapatid. We are called to be different. But the problem with today's generation, the problems with today's churches, the world today has become so churchy, while the church today has become so worldly. Okay, tatagalugin ko po, yung mga iglesia sa panahon natin ngayon, nagiging makamundo. Yes. Tapos yung mga makamundo, nagpapanggap na makaiglesia. Tama. Diba? E tinan mo yung mga kurap, di ba puro mga relihiyoso yan? Diba? Puro mga relihiyoso yan eh. Okay? Pero kaya, ang problema natin, yung mga churches din in our generation has become so worldly. Okay? Wala nang distinction. Wala nang pinagkaiba. Paano na lang yung concept ng peculiarity, no, mga kapatid? Kaya sabi ko nga, ever since from the beginning of the world, God has called His people to be a peculiar and distinct people, mga kapatid. And Noah walked with God. Look at this on verse number 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah what? Walked with God. Okay, by the way, the word perfect there means mature. Hindi ibig sabihin hindi nagkakasala, no? Okay, because walang hindi nagkakasala. Yung binasa nga ni Tatay Iter kanina eh, 1 John. Kapag sinabi mo na hindi ka nagkakasala, isa kang sinungaling. Okay, wala sa iyo ang katotohanan, hipokrito. Pag sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala. Obviously, for all have sinned and come short of the glory of God. Yung salitang perfect lang dito, ang ibig sabihin ay mature, growing sa ating Panginoon. And he what? He walked with God. Okay? So Noah, what kind of person is Noah? Noah is a believing man who walked with God. Pag-usapan natin yung paglalakad, no, mga minamahal. Okay? Meron akong nakita, bago yung panahon ni Noah, na 2 instances na ang Diyos nakikilakad o lumalakad kasama ang tao. Okay? Yung isa po, matatagpuan natin sa Genesis chapter 3. Okay? Genesis chapter number 3. Okay? Verse number 8. Okay? Ito po ang sabi po ng Bible. Genesis chapter 3. Alam niyo yung Genesis chapter 3? The fall of man, kung saan nagkasala si Adan at si Eva. On verse number 8, and they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. So sa Genesis chapter 3, verse number 8, ang Diyos naglalakad. Okay? Pero ano daw? Si Adan at si Eva, nakakatapos lang magkasala, nagtago sila sa presensya ng Diyos. Okay? Anong klaseng kalokohan yun? Magtatago sa presensya ng Diyos. Hindi ka makakatago sa presensya ng Diyos. Okay? Saan ka magtatago sa presensya ng Diyos? Nasa alapaap, nandoon siya. Magtago ka sa kuweba, nandoon siya. Tago ka sa kwarto mo, nandoon siya. Okay? So, first example dito, naglalakad ang Diyos, hindi ba? Pero si Adan at si Eva, dahil sa kanilang pagkakasala, nagtago sila sa presensya ng Diyos. Okay? Pastor, ano pa yung isang instance ng paglalakad? Okay, hanapin po natin yung isa pang instance ng paglalakad. Genesis chapter 5. Genesis chapter 5, verse number 22, no, mga kapatid? Genesis chapter 5, verse number 22. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughter. Look at this on verse number 24. Genesis chapter 5. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Okay, may isa pang lalaki na sinasabing lumakad kasama ang Panginoon. Pero hindi katulad ni Eva at ni Adan, di ba? Kasi nung naglalakad ng Panginoon, si Eva at Adan at si Adan at si Eva nagtago. Okay? Pero si Enoch, lumakad kasama ang Panginoon, pero in-enjoy niya yung presensya ng Diyos. Alright? In-enjoy niya yung presensya ng Diyos. And because he found favor in the sight of God, nung siya ay nakakita ng pabor sa mata ng Diyos, alam niyo ba si Enoch, ang kauna-unahang tao na hindi namatay. Okay? And God took him. Anong ibig sabihin nun? Na-rapture. Na-rapture. Alam niyo ba si Enoch, mga kapatid, pre-taste yan? Anong pre-taste?
Di ba sa pre-taste, yung patikim? Yung patikim, pero meron talagang product na inayahanda, nakapareho nun. Si Enoch, yan yung pre-taste ng rapture. Yes. Sample muna. Because someday, no mga kapatid, every believer, lahat ng mananampalataya, buhay o patay, syempre yung buhay, mararapture, pero ang sabi ng Bible, the dead in Christ shall rise first. Okay? Kukunin din tayo ng Panginoon. Okay? At si Enoch, siya yung sample nun, siya yung pre-taste, kapatid. Sarap talaga pag pretty. Siyempre. Okay, naalala ko, nung high school ako, busog ako palagi sa Shopwise eh. Doon palagi, pre-taste, sa Shopwise, sa festival, sa may mga ano dyan. Oh, si Enoch, para siyang pre-taste, kapatid. Now, tingnan nyo ito. So, si Noah, meron siyang dalawang example na susundan. No? Na kung paanong lakad ang gagawin niya sa Panginoon. Yung example ni Adan, na lumalakad ang Diyos, pero nagtago siya. O yung example ni Enoch, na naglalakad siya kasama ang Panginoon at in-enjoy niya yung presensya ng Diyos. Okay? And guess what? Salamat naman. Matino si Noah, pinili niya yung tamang example. Yung example ni Enoch. And also said, Noah walk with God. Pastor, bakit hindi siya kinuha? Kasi may plano pa ang Diyos sa kanya eh. Kung kinuha agad si Noah, sinong gagawa ng arko? Si Ham? Okay? Sinong gagawa ng arko? May plano pa ang Diyos sa kanya eh. Hindi ba? So, ibig sabihin ng walk with God, no, mga minamahal, yung maayos na ugnayan natin sa Panginoon, yung masiglang fellowship natin sa Diyos, yung maayos na relationship natin sa Diyos. May I ask you everyone, sa umaga po na ito, do you still walk with the Lord in our private life? Tayo po ba'y lumalakad pa rin kasama ng Panginoon sa ating mga pribadong buhay ng mga kapatid? Okay? Lagi nga natin sinasabi, yung ating public worship, itong pananambahan po natin, praise the Lord sa mga mananampalatayang umaten. Praise the Lord sa mga mananampalatayang nag-aalay ng oras sa ating pananambahan. But I'm telling you, our public worship is not a replacement for our private worship, kapatid. We have to walk with God. We have to enjoy His presence every day, mga kapatid. Every morning, we have to enjoy the presence of the Lord in our private life. Sa mga pampribado nating buhay, kumusta yung ating prayer life? Kumusta yung ating devotion? Kumusta yung pagbabasa natin ng Bible? Kumusta yung ating pananalangin? Kumusta yung ating meditation? Again, our public worship is good. It is commanded by the Lord. But again, it is not a substitute for our private worship with Him, kapatid. Yes, bitch. It is not a substitute. Okay? And Noah walked with God. Okay? So what kind of person is he? Noah is a believing man who walked with God. Pangalawa po, what kind of person is Noah? Noah is a faithful man who works for God. Noah is a faithful man who works for God. Okay? Again, pinag-aralan natin yung background, di ba? Every imaginations of their heart, every imagination is evil continually, yung mga tao nung unang panahon. Liban lang kay Noah at sa kanyang buong pamilya. Okay? Liban kay Noah at sa kanyang buong pamilya. Okay? Eto na, bibigyan ko po kayo ng background ng mga kapatid. Di ba si Noah may tatay? Wala nga namang wala. Di ba? Meron siyang tatay. Sino bang tatay ni Noah? Genesis chapter 5. Okay? Genesis chapter 5. Ayan o, on verse number 28, kapatid. And Lamech lived 182 years and begot a son. Okay? And he called his name Noah, saying, the same shall comfort us concerning our work and our toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed. And Lamech lived after he begot Noah 595 years and begot sons and daughters. And all the days of Lamech were 777 years, and he died. And he died. Okay? Kaya nga sabi ko, nung pinag-aaralan ko to, di ba? Kasi pag nag-aaral ka ng Bible, you have to investigate the text, kapatid. Okay? Ano yung investigahan ko rito? Di ba nagkaroon ng baha? At ang naligtas lang sa baha, look at this. Ang naligtas lang sa baha, kapatid, si Noah, yung asawa niya, tama? Yung tatlo niyang anak, at yung mga asawa ng tatlo niyang anak. Total of what? 8
persons. 8 tao lang ang naligtas during the flood. So, nung nainiisip ko yun, 8 tao lang yung naligtas ng panahon ni Noah. Right? 8 tao lang. Sabi ko, naisip ko, paano yung tatay niya? Diba? Paano yung tatay ni Noah? Namatay ba yun sa flood? Yun ang iniisip ko. Okay? And then I do the math. Patay tayo dyan. Kasi you have to investigate eh. I do the math. Ang sabi rito na mga kapatid, si Lamech ay nabuhay for 777 years. Okay? At ilang taon daw si Lamech nung pinanganak si Noah? Si Lamech daw ay 182 years old when he begot Noah. Okay? 182 years old. Okay? And then 77 siya ipinanganak. Wala sa computation eh. Pero here's the thing. Okay? Namatay si Lamech, mga kapatid. Namatay si Lamech 5 years bago dumating ang flood. Namatay si Lamech 5 years bago dumating ang flood. And alam niyo kung anong interesting, kapatid? Alam niyo kung anong interesting? Yung lolo ni Noah. Bakit naman, Pastor? Sino yung lolo ni Noah? Check nyo lang, chapter 5. Sino yung lolo ni Noah? No. Sino? Methuselah. Si Methuselah, yan yung pinakamatandang tao na nabuhay. 969 years. Lalaki. 969, di ba? And then 777 si Lamech. Did you know na na-outlive, right? Na-outlive ni Methuselah si Lamech for 5 years. And did you know, yung taon kung kailan umulan ay parehong taon kung kailan namatay si Methuselah. Ibig sabihin, namatay muna si Methuselah bago pinaulan ng Diyos. Okay? And interestingly, alam nyo kung anong ibig sabihin ng pangalang Methuselah? When he die, it shall come. Now tell me, God is not the author of the Bible. Ang galing. That is the meaning of the name Methuselah. When he die, it shall come. Okay? So, ibig sabihin, makikita mo yung pasensya ng Diyos. Yung pinakamatandang tao, kapatid, hanggat nabubuhay siya, hindi muna pinapaulan ng Diyos. Ibig sabihin, in-extend talaga ng Diyos ang buhay ni Methuselah. Bakit? Para marami pa sana ang magsisi sa kanilang pagkakasala. Pero guess what? Walang nagsisi sa pagkakasala. Okay? 500 years old si Noah, no? Makikita natin nung una natin siyang nakita. 600 years old na siya nung umulan. Ibig sabihin, Noah is preaching and preparing for 100 years. And nobody cares. Walang nakinig. Walang nagsisi. Wala kahit na ano pa man maliban sa kanyang buong pamilya. Okay? Pastor, paano yung mga kapatid ni Noah? Yun ang magandang tanong. Kasi kung makikita po natin dito sa chapter number 5, no, mga kapatid. On verse number 30, kapatid, si Noah, hindi siya only child eh. Okay? Meron siyang mga kapatid, meron siyang mga siblings. Ang sabi diyan, si Lamech have sons and daughters. Okay? Yun ang magandang tanong diyan. Interestingly, yung mga kapatid ni Noah, kapatid, nakasama sa baha. Namatay yung mga kapatid ni Noah sa baha. Okay? And that's explained, kapatid, yung position ko pa rin. Okay? Sa Genesis chapter number 6, verse number 2, look at this. And the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Okay? Ibig sabihin niyan, yung mga godly men, nakipamatok sa mga sa mga unbelievers. Okay? To the point, mga kapatid. 'Di ba? Sobrang dumami yung mga tao. Okay? Kaya lang, yung line ni Seth, tama? Yung line ni Seth, majority rin doon nawala. Bakit? Kasi nakapag-asawa sila ng mga unbeliever. Ang nangyari, imbis na mahatak nila yung unbeliever sa pamilya ng Diyos,
Yung mga unbeliever ang nakahatak sa kanila patungo sa impluwensya ni Cain. Yun ang nakakalungkot. And it happened so many times. It happened. Kaya hindi, pastor, ililigtas ko na lang siya. Diba, may mga ganong mga principle. Pag-pray ko na lang siya. Pagpe-pray ko na lang siya, ililigtas ko yan, pastor. Hindi ba? Okay? Pero dito makikita mo yung example eh. Marami namang kapatid si Noah eh. Pero ultimong yung mga kapatid niya, hindi naniwala sa mensahe ni Noah, mga ungodly. Kasi bakit? Kasi yung itim sa kaputi, pag pinaghalo mo, hindi magiging putim yan eh. Diba? Yung puti sa kaitim, pag pinaghalo mo, hindi putim, itim yun. Diba? Itim yun. Nakakalungkot. So, in spite of what? Look at this. In spite of scrutiny, in spite of ridicule, and in spite of violence, right? Kaya ulitin ko ha, in spite of scrutiny, ano yung scrutiny? Yung mga masamang tingin. Tayo minsan sa tingin ka pa lang ng tao, naiilang ka na eh. Ayoko sharean niya, nakakatakot yung mukha. Kakatakot yung itsura niya, parang walang gagawing hindi maganda sa akin. Diba? Scrutiny, in spite of the scrutiny, in spite of the ridicule, ano yung ridicule? Yung mga masasamang salita. Yung pangungutya, ridicule. Okay? And in spite of violence, ano yung violence? Hindi na lang nakuha sa tingin, hindi na lang nakuha sa salita, ngayon talagang ginagawa na ng hindi maganda. Okay? Assault, and even sometimes murder, kapatid. No? Ganun kasama ang mundo sa mga mananampalataya. Okay? Ganun kasama ang mundo. Okay? Pero in spite of that, no, mga minamahal, okay, in spite of that, Noah remains faithful to the work. He remains faithful. Look at this, no, mga kapatid. Faithfulness is shown in our hardship. Okay? Makikita yung katapatan ng bawat isa kapag ka merong mga difficulty sa buhay natin. Okay? Mga God-given difficulty. Ako, hindi rin naman ako naniniwala dun sa mga, yung yung sa sarili mong kagagawan. No, halimbawa, may pera naman ako. Titipirin ko yung mga anak ko. Hindi, para matuto sila. Hindi ako naniniwala sa ganun. Okay? Kinakailangan matutunan nila yung God-given difficulty. Yung talagang difficulty na galing sa Diyos. No? Kumbaga ako, hindi ko trabaho na i-test si Brother Dennis. Hindi ko trabaho na i-test siya. Hindi naman ako Diyos eh. Di ba? Bad tripin ko kaya to si Dennis, testing lang. Para malaman. Hindi ko gagawin yon. Hindi naman ako Diyos eh. Subukan ko kaya ito yung pananampalataya niya. Ba't ko naman gagawin yun? Hindi naman ako Diyos eh. Hayaan ko ang Diyos na sumubok sa pananampalataya niya. Diba? God-given difficulty. Faithfulness is shown in hardship. Okay? God-given hardship. You look at that. Kita mo yung scope. Ano yung scope ng gawain? Ang laki nung Ang laki nung arko. Imagine that. Kaya nakakapagod yun. Pero mo, 100 years. Gawa ka lang ng gawa ng arko, tapos di naman naulan. Oo, di ba? Nakakapagod yun. Okay? Scope of the work. Napakalaki ng trabaho. Pero mo, titipunin mo pa yung mga hayop. Ilang species yan. Pero mo, iipunin mo yun. Hindi ba? But Noah remains faithful. Okay? What kind of man is Noah? Noah is faithful on the work. A faithful man who works for God. Okay? And look at this. Faithfulness is not only shown in our difficulties. Faithfulness is also tested in our victories, kapatid. Pati dun sa katagumpayan. Okay? Nakikita rin ang ating pagtatapat. Mamaya ko na sasabihin kung bakit. Ihang nyo lang ha. Ihang nyo lang. Okay? In difficulties, yes, nasusubukan ng katapatan ng tao. Pati rin sa tagumpay, nasusubukan ng katapatan ng tao. Mamaya, to be continue. Okay. Okay, what kind of man is Noah? Number 1, a believing man who walks with God. Number 2, a faithful man who works with God. And number 3, a hopeful man who waits on God. A hopeful man who waits on God. Look at this. We've seen Noah when he was already 500 years old. Look at this. Okay, on chapter 5, look at this, verse number 32. Chapter 5, verse number 32. And Noah was 500 years old. And Noah begot Shem, Ham, and Japheth.
Okay? Chapter 7, verse number 6. And Noah was 600 years old when the flood of the waters was upon the earth. Okay? So merong pagitan na 100 years. Kung kailan siya kinumisyon ng Panginoon, okay, at dun sa kung kailan talaga umulan o bumaha. There is a period of what? 100 years, kapatid. It's a period of 100 years. Okay, ang haba-haba ng paghihintay. Look at this. We have to be reminded. Dapat maunawaan natin yung 500 years kasi hindi tayo makarelate eh. No? Hindi tayo makarelate sa 500 years. Si Noah, nabuhay siya 950 years. Grabe, ang haba. No? Samantalang tayo, praise the Lord na, makaabot tayo ng 90. No? 100. Sabi ko 100 para may 100,000 kami sa ano eh. Yun ang talagang pinagpe-pray natin eh. Diba? Hindi tayo makarelate eh. But what I'm trying to tell you na mga kapatid, during this time, Noah is in the prime years of his life. Nandoon siya sa prime ng buhay niya. 500 years eh, 950 years eh. Hindi pa siya sobrang tanda. Okay? Although sa atin, matanda na yung 500 years. But Noah is in the prime years of his life. Okay? And he waited 100 years na mga kapatid. Okay? That is 100 years of waiting. Sometimes, we commend Jacob for 14 years eh. Diba kasi si Jacob, nag-serve siya for Rachel for 14 years. And we commend Jacob for that eh. But I'm telling you, Jacob did that for wrong reason. Kaya nga hindi dapat inaano na parang example to follow si Jacob eh. Kasi si Jacob, naghintay siya sa maling dahilan. Naghintay si Jacob sa maling tao, kapatid. Eh? Minsan, tinuturo yan sa mga young people, di ba? Yung waiting. Wala naman problema sa paghihintay. Basta tama yung hinihintay mo. Diba? Jacob waited for a wrong person eh. Okay? But Noah waited for 100 years. Noah is a hopeful man who waits on the Lord. Imagine that, kapatid, sa 100 years, ang dami na sanang pwede pang nangyari. Diba? Ang dami na sanang pwedeng naganap. Noah is in the prime years of his life. Lord, ano ba itong pinagagawa mo sa aking arko-arko, hindi naman naulan? Okay? During that time, hindi pa nila talaga nararanasang umulan, kapatid, or umulan ng malakas. No, it's either of the two. It's either hindi pa talaga umuulan nung panahon na yon, o hindi nila nararanasang umulan ng malakas. It's either of the two. Okay? So Lord, 100 years! Pwedeng sabihin ni Noah, hindi, tigilan na to. Balik na lang ako sa dati kong trabaho. Balik na lang ako sa dati kong ginagawa para namang hindi matutupad yung sinabi ng Lord eh. But hey, Noah waited. Okay? At nagbunga ang kanyang paghihintay. Okay? Number 1, what kind of person is Noah? What kind of person is Noah? Okay? Number 2, mga kapatid. O pastor, subpoint lang pala yon. Yes. Okay? Sabi ko nga, very interesting yung ating topic sa oras po na ito. I'm sorry, medyo malalim siya no, mga kapatid. Pero I hope, nagagawa nating, alam mo yon, ma-classify ni pastor, no, para manguya natin, no, ng dahan-dahan, ma-absorb natin kahit papano. Okay? Number 2 na, mga kapatid, what kind of faith does Noah have? What kind of faith does Noah have? What kind of faith does Noah have? Number 1, kapatid. Okay? The faith that prepares. The faith that prepares. Okay? Saan nagsimula, mga minamahal, yung preparasyon ni Noah? Saan nagsimula yung preparasyon ni Noah? Okay? It started with his family. It started with his grandfather and started with his father. Bakit? Kasi yung mga magulang ni Noah, mga minamahal, mga godly, mga makadiyos. Okay? Again, si Methuselah nga, it is a, kumbaga siya yung talagang a living message. No? When he die, it shall come. Methuselah is a living message. Okay? Si Lamech, it seems, kapatid, it seems na si Lamech is also a godly person. Bakit? Ang ipinangalan niya kay Noah, alam niyo kung anong ibig sabihin ng pangalang Noah? Noah, ang ibig sabihin po ng pangalang Noah ay rest, pahinga. Noah means rest. Ibig sabihin, pagod na si Lamech, mga kapatid, di ba? Pagod na siya sa paghahanap buhay, nang sabi kanina. Okay? Pagod na siya sa mga pangyayari sa mundo.
Kaya sa gulo dito, gulo dyan, away dito, away dyan, ingay dito, ingay dyan, violence dito, violence dyan, siraan dito, siraan dyan, corruption dito, corruption dyan. Pagod na si Lamek. Okay? Pero nung nakita niya na nagdadalang tao ang kanyang asawa, ipinangalan niya sa kanyang magiging anak ay Noah. Ibig sabihin, ikaw ang aking pahinga. Kaya sabi ko nga, mga anak, hindi ba? Yung mga pangalan nyo, special yan. Hindi ba? Special yung mga pangalan ng anak natin eh. And I'm telling, nakaka-relate ako rito kay Lamek eh. Bakit? Kaya alam nyo, kahit anong pagod. Di ba? Kahit anong pagod, biyahe, pagod, kung saan-saan. Pag-uwi tayo sa bahay, pag makita natin yung mga anak natin, wow, this is really our rest. Okay? This is really my rest. Ito talaga yung aking pahinga. Okay? Look at this. Lamek is the one who named Noah, which mean rest. Methuselah, Noah's grandfather, died on the same year the flood came. His name means, when he die, it shall come. Okay, so meaning, mga kapatid, yung godly heritage, yung preparation ni Noah, hindi lang doon sa, sa actual building ng ark, kapatid. Hindi lang doon eh. Ang haba ng preparasyon ni Noah. Bakit? Nanggaling doon sa kanyang kanunununuan na ipasa sa kanya, kapatid. Okay? Look at this. Genesis chapter 4, no, mga minamahal. Genesis chapter number 4, verse number 26. Sino ba yung kanunununuan ni Noah? Sino ba yung kanununuan ni Noah? Verse number 26. And to Seth, sino si Seth? Si Seth, yung anak ni Adan at ni Eva na ipinalit kay Abel kasi si Abel ay pinatay ni Cain. So this is the godly line. Look at this. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Okay? Kailan daw silang nagsimulang tumawag sa pangalan ng Diyos? Nung ipinanganak si Enos. Bakit? Kasi nagkaroon na ng distinction between the ungodly line of Cain and the godly line of Seth. Kaya rito, nagkaroon na talaga ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon. So, naisalin hanggang kay Methuselah, yung lolo ni Noah, papunta kay Lamek, father ni Noah, and then kay Noah, kapatid. So, yung preparation, mga minamahal, hindi lang dun sa actual work. It runs through the family. It runs through the blood. Kaya nga, we praise the Lord for our godly heritage. We praise the Lord for our godly parents. We praise the Lord for our godly lolos and lolas. Okay? Salamat tayo, hindi ba? Yung mga tatay natin, yung mga nanay natin, yung mga lolo't lola natin, yung kanilang pananampalataya na ipasa hanggang sa henerasyon po natin ngayon. Why? Because it might be our preparation. Diba? Baka gamitin tayo ng Panginoon at yung buhay natin, yung buhay ko, no, mga kapatid, it might be a preparation for my great-great-great-grandchildren. Maalala nila yung kanilang lolo. Okay? Maalala nila yung kanilang lolo na pastor na nagtapat hanggang siya'y kunin na ng ating Panginoon. Our life is a preparation for somebody's life. Every time na aalalahanin nila yung buhay natin, inihahanda pala sila ng Panginoon sa future na gawain para sa kanila. Kapatid. Diba? We praise the Lord eh. Kaya nga yung being a parent, kapatid, it's not an easy task. It's not an easy responsibility. No? Kasi hindi lang natin talagang pinapakain lang yung mga anak natin, basta pumasok lang sila sa school. Hindi. We are trying to mold them. We are trying to prepare them. We are trying to teach them. We are trying to educate them. We are trying to train them on the things of God, mga minamahal. Okay? And that is spiritual preparation. Okay? Look at this. What about the preparation for the work? Okay? What about the preparation for the work? Look at this. 3 characteristic of the work. Number 1, it is unpopular. Bakit? Sinong matinong tao? Gagawa ng arko, di naman naulan? Sa taas ng bundok. Tama. Siguro. Kaya yung mga kapatid ni Noah, hindi rin naniwala. Sabi, pambihira ka naman, Noah. Hindi ba? Gumawa ka na lang ng arko, hindi pa sa dalampasigan. Bundok pa. Gumawa ka ng arko sa itaas ng bundok. Okay, so it's unpopular. It is unconventional. Okay, hindi tama eh. Walang tamang metodo. No, it's unconventional. And number 3, it is unprecedented. Sobrang laki. Sobrang laki.
but Noah prepares the work. Okay? Mga kapatid, ang pananampalataya natin, pananampalataya na dapat naghahanda sa atin. Hindi ba? Sa gawain ng ating Panginoon. Okay? Sa future ng ating ministry. Huwag tayong magiging makasereleno, mga kapatid. Huwag tayong magiging short-sighted. Naintindihan po ninyo ako, mga nanay, mga tatay, mga anak. Huwag tayong magiging short-sighted. Huwag tayong magiging nearsighted na para bang yung katapatan natin para sa atin lang. Hindi ba? Kasi yung mga anak natin, nakatingin sila sa atin kung ano yung mga bagay na ginagawa natin, yung mga bagay na binibigyan natin ng importansya talaga. Kaya yung pananampalataya natin, somehow, naiyahanda yung ating mga anak para sa kanilang takdang panahon. Gamitin sila ng Panginoon. Handang-handa sila, kapatid. Okay? It is the faith that prepares. It is the faith that prepares. Look at this. On Genesis chapter 7, verse number 5, and Genesis chapter 6, verse number 22, makikita po ninyo, and Noah did according unto all that the Lord hath commanded him. Ginawa ni Noah lahat ng instruction ng Panginoon. Gaano man ito ka-unpopular, gaano man ito ka-unconventional, at gaano man ito ka-unprecedented, mga kapatid. Praise the Lord. It is the faith that prepare. Number 2, what kind of faith it is? What kind of faith it is? It is a faith that preserve. It is a faith that preserve. Look at this. Ang pananampalataya ni Noah, mga minamahal, ang naging daluyan ng preservation ng Diyos o kaligtasan ng Diyos para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Okay? True salvation comes from faith alone. But true faith was manifested in our obedience. Ulitin ko, no, mga kapatid. Ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya natin, maipapakita natin sa pamamagitan ng ating pagsunod. Hindi ka naman naliligtas sa pamamagitan ng pagsunod eh. Hindi yon kung walang pananampalataya. Pero yung pananampalataya natin, kasi nga invisible yan, na ipapakita natin yan sa pamamagitan ng ating pagsunod. Alam niyo yung ark, kapatid, yung arko? Yung arko, it is a type of Jesus. Anong type of Jesus? Parang it symbolizes the Lord. It symbolizes the Lord. Look at this. There is only one way to heaven and that is Christ. There is only one door sa ark. Okay? Yung ark ang nagsilbing way of salvation through faith. Jesus Christ is our salvation through faith. Kaya nga mga minamahal, pag binasa nyo rin yung gospel in the book of Matthew chapter number 24, makikita nyo dyan, no, mga kapatid, na sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, hinalintulad niya yung panahon ni Noah na kung kailan daw sila nagkakasiyahan, kung kailan sila daw ay nagiinuman, kung kailan sila daw ay nagkakantahan, kung kailan sila daw ay talagang naglilibang, doon darating ang Panginoon at kasama ng pagdating ng Panginoon ay ang kahatulan sa mundong ito, kapatid. Bakit sila kasi party-party lang din eh. Okay? Umulan. Di, okay lang yan. Umulan ng isang araw, tumataas na yung baha hanggang binti na. Hindi, okay lang yan. Ihinto rin yan. Kung maniwala nung kay Noah, isang linggo nang umuulan, ay help us! Okay, wala na, sarado na yung pinto ng arko. Kasi habang may panahon pa, hanggat hindi umuulan, nangangaral, hindi nyo naman pinapansin eh. Pero ngayon nandiyan na yung kahatulan, saka tayo lalapit. Hindi ba? Look at that. Hanggang sa 40 days and 40 nights na naumulan at buong mundo ay natabunan na ng tubig, kapatid. Hindi ba? Ngayon may mga nagsasabi, hindi, Pastor, legend lang yan. No. There is a Chinese legend about a flood. There is a Mayan legend about flood. There is a Mesopotamian legend about flood. There are Egyptian legend about flood. Every major civilization has a legend about flood. Even Philippines has a legend about flood, kapatid. And that shows you na yung flood, hindi localized yan. It is a universal. It's a worldwide flood, kapatid. Totoong nangyari. Sabi ko nga, makita ko sa Bicol, sa bundok, sa kuweba. Pambira sa kuweba, may fossil ng isda. Sa bundok. Okay, sabi sa akin, hindi kasi underwater to dati. Hindi, that is Noah's flood. Totoong nangyari yan, kapatid. Okay? Pero maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
Okay? True faith in God not only saves our soul, but it also changed our life. Okay? It's also save our life from our corrupted world, kapatid. Ibig sabihin, yung kaligtasan na tinanggap natin, kapatid, hindi lang kaligtasan ng kaluluwa. Kaligtasan din sa buhay na dapat meron tayo ngayon, kapatid. Imagine niyo yung buhay natin kung wala tayo kay Kristo. Sayang! Wasak! Pariwara! Walang kwenta! Mabaho! Madungis! Yung buhay natin pag wala tayo kay Kristo. Hindi ba? Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, ano nangyari? Binago ng Diyos ang ating buhay. Amen. Na yung dating walang kwenta at balahurang pamumuhay, ginawang decent at maayos ng Panginoon. Amen. Hindi ba? Tayo noon Ako na lang personally, wala na akong alam kundi gawin, kundi bishop. Buti na lang bago ako magkapamilya, nakakilala ako sa Panginoon. Amen. Kung yun pa rin ang buhay ko dati, kawawa ang mga anak ko, kawawa ang asawa ko. Baka kako yan, ginawa na lang akong punching bag niyan. Ako pala gagawin punching bag. Imagine niyo yun. Pero dahil sa kaligtasan, hindi lang naligtas ang ating kaluluwa, iniligtas din tayo sa Diyos sa isang buhay na walang saysay at walang kwenta, mga minamahal. Diba? Salvation. Okay, it is a faith that preserve. And lastly, mga kapatid, what kind of faith it is? It is a faith that prays. It is a faith that prays. Genesis chapter 8. Ano nangyari pagkatapos ng baha? Genesis chapter 8, verse number 20. Look at this. Unang bagay na ginawa ni Noah, pagbaba niya ng arko. Nung na-realize niya, naranasan niya ang kaligtasan na galing sa Diyos, mga minamahal. And Noah builded an altar unto the Lord, and took every clean beast of the every clean fowl, and offered burnt offerings unto the altar. And the Lord smelled a sweet savor unto the Lord, and said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite anymore everything living as I have done. Look at that, mga kapatid. It is the faith that prays. Unang bagay na ginawa ni Noah, pagbaba niya ng arko, nagbigay ng papuri sa Panginoon. Sumamba sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi ka magsisimba para maligtas. Ligtas ka muna, kaya ka nagsisimba. Ama, ang kaligtasan wala sa simbahan. Wala sa altar. Wala kay pastor. Ang kaligtasan nasa Diyos, nasa Panginoon. Pero ngayong ligtas ka na, naranasan mo na yung kaligtasan ng Panginoon, di ba? For by grace are ye saved. That is with ed, that is past tense. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen. Okay? But according to verse number 10, for we are his workmanship. Okay? Created unto Jesus. Created unto what? Good works. Unto good works. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Diba? Pansinin niyo yan. Ephesians chapter 2, verse number 8. I-flash mga brad. Ephesians chapter 2, verse number 8. For by grace are ye saved. Pansinin mo yan. Hindi ako English major. Pero alam ko, pag merong D, past tense. Ibig sabihin, ligtas na. For by grace are ye saved. Hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Kaya nga kapatid, hindi ka nagsisimba para maligtas. Nagsisimba ka kasi ikaw ay ligtas na. Tiyak ka ng kaligtasan, tinanggap mo ang Panginoon, naranasan mo ang kaligtasan ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That is an invitation. Right? Whosoever believeth in Him. Okay? Pero tingnan mo, Brad, John 3:18, ano nakalagay? John 3:18, ano nakalagay? Okay? Ano? He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Kasi everybody's guilty in the sight of God eh. Lahat tayo corrupted, lahat tayo may ghost project eh. Yes, mapengin 500, may project kami sa school. Lahat tayo may ghost project. Okay, nasan yung sukle? Hinahanap, walang sukle.
Di ba? Lahat tayo may ghost project eh. For all have sinned and come short of the glory of God. Pero yan yung invitation ng pananampalataya, kapag tinanggap mo yung invitation ng pananampalataya kay Kristo, ikaw ay maliligtas. At yung kaligtasan natin dapat nagre-resulta ng pananambahan, kapatid. Kaya nga, nobody should force you to attend church. Walang sino man ang dapat, pumwersa sa'yo na manambahan. Wala. Nobody should force you to go to church. If you are a believer, if you accepted Christ as your personal Savior and Lord, nobody should force you to go to church. You have to do it. It is the right thing to do. It is the proper way of response. When you experience God's salvation, offer your life to Him again. Offer your life back to Him. That is the proper response. Hindi ka naglilingkod dahil takot kang pumunta sa impyerno. Naglilingkod ka dahil pasalamat kang pumunta ka sa langit. Mga Baptist nagtuturo daw ng masama. Sino naman nagsabi? Yung hindi uma-attend sa Baptist. Tama. Yung nagsasabi na ang Baptist nagtuturo daw ng masama dahil wala na raw mabuting gawa sa kaligtasan. Hindi ba? Hindi lang nila naiintindihan. Hindi natin sinasabing masama ang mabuting gawa. Ang sinasabi lang natin, pagdating sa kaligtasan, hindi nakapagliligtas ang mabuting gawa. Dahil anong nangyayari? Parang binibili mo kaligtasan mo. Para bang binabribe natin ang Panginoon, Lord, alam ko makasalanan ako, pero baka pwede nang lumusot, total. Magaling naman ako, mabuti naman ako. Parang may bribery, panunuhol. Hindi tayo. Alam natin may nagbayad ng kasalanan natin, si Kristo. Kapatid, hindi tayo. Okay? Pero pag naranasan mo ang pagliligtas, dapat magdulot yan ng papuri sa Diyos. Okay? What kind of faith it is? What kind of faith Noah had? The faith that preserved. A faith that prepares. A faith that preserved. A faith that prays. Okay? And lastly, mga kapatid, matatapos na po ako. Kanya nyo yung outline ko, baliktaran. Ito na lang siya. Okay. Ang sarap kasi talaga mag-aral ng salita ng Diyos, kapatid. I'm telling you, mga preacher, don't shortcut. Huwag nyong i-shortcut ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung itatype nyo lang, give me a message. Huwag mong gagawin yun, kapatid. Mananakawan ka. Tinan mo yung outline ko, kapatid, Ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Ang sarap imbestigahan ng salita ng Diyos, kapatid. Lalo pag buhay ng ibang tao, di ba? Gustong-gusto natin yan. Kung pinag-aralan ko yung buhay ni Noah. Kaya gustong-gusto ko lalo eh. Ang sarap pag-usapan ng buhay ng ibang tao, basta Bible character, kapatid. Huwag lang kapitbahay. Number 3. Summary lesson on Noah's life. Mabilis na lang po ito. Summary lesson on Noah's life. Number 1, righteousness in a corrupted world. Imagine, ang dumi ng mundo. Ang dumi ng mundo. Si Noah lang ang kanyang buong pamilya, nag-iisang matino. Pasalamat tayo ng mga kapatid. We praise the Lord. Kapatid, wag na wag tayong mahahawa-nawa ng mundo. Alam ko, kasi tayo, we are just pilgrims and strangers in this world. No, yung mundo, madumi na talaga yan. Madungis na talaga yan. Balahura na talaga yan. Di ba? Mabaho na talaga yan. Yan ang mundo eh. Kaya at least sa paningin ng Diyos, kapatid. No? Baka naman sabihin natin, ay, yung mga basurero, makamundo yan. Bakit? Sabi kasi ni Pastor. Hindi yun, kapatid. Sa mata ng Diyos. Yung basurero, kung tumanggap sa Panginoon yan, yung ginagawa niya, malinis sa harapan ng Panginoon yun. Kahit yung mga magbobote, marumi sa paningin physically, pero kung sa ginagawa niya yung para sa Panginoon, abay, malinis yun sa mata ng Diyos. Okay, pero yung mga corrupt official, kapatid, ang gaganda ng mga barong, pero yung mga pinaggagawa nila, mabaho sa harapan ng Panginoon. Okay, mabaho, napakabaho, kapatid. Kasing baho ng flood control. Okay. Pero in spite of that, righteousness in a corrupted world. Kaya nga may nagtanong sa akin, Pastor, ang Kristiyano po ba pwedeng tumakbo sa politika? I said, yes. Yes. Wag lang pastor. Kasi iba naman yung opisina iba naman kasi yung opisina ng pastor kasi. Saka madungisan pastor. Kaya saka basta. Pero kung mga normal na mananampalataya, dapat lang talaga mga opisyal, mga mananampalataya. No, yung mga tapat na mananampalataya para nababago yung sistema natin.
Kasi lagi nila sinasabi, edukasyon ang tunay na solusyon. Hindi totoo yan. Yung mga kurap, puro edukado. Hindi totoo yan. Ang problema ng puso. Yun ang problema. Hanggat hindi nababago yung puso, relihiyoso nga, madumi naman. Di ba? Relihiyoso pero madumi. Okay? Maganda ang kasuotan pero mabaho sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, di ba? Akala mo malinis ka, akala mo madumi ka, akala mo maganda ang suot mo, akala mo ang yaman mo, pero ikaw ay nagkakamali, isa kang matinding hangal. Ikaw ay marumi, ikaw ay maduzing, ikaw ay hubad sa aking harapan. Bumili ka ng damit, sabi ng Panginoon. Hindi ba? Yung robe of righteousness. Okay? Righteousness in a corrupted world. And number 2, salvation in times of need. Okay? Sa oras ng pangangailangan, sa oras ng sakuna, sa oras ng dilubyo, nandiyan ang Panginoon. Nandiyan ang Diyos, kapatid. No? Kaya nga sinasabi, bakit kung talagang may Diyos bakit merong bagyo? Bakit talaga? Hindi kasi galing sa ano yan, kapatid Yan ay produkto ng kasalanan ng tao You go back to the book of Genesis. When God created everything, it was good, it was good, it was good, it was good. Paano nagkaroon ng evil? Di nung nagkasala ang tao. No, dahil sa kasalanan ng tao, nagkandaloko-loko ang perfect creation ng Diyos. Kaya wag natin isisi sa Diyos, bakit may delubyo, bakit may mga kasiraan, bakit may mga sakit. Yan ay produkto ng kasalanan ng tao, kapatid. Pero ito biyaya ng Diyos, kapatid. Alam nyo ba, darating ang araw, di ba, sa millennial reign, pati itong creation, actually, ililigtas to ng Diyos during the millennial reign. Ibig sabihin, babaguhin ulit to ng Panginoon during the millennial reign. To the point na yung leon daw sa yung tupa, magiging magkatabi, maglalabing-labing. Lord, thank you for this food that I'm about to partake. Okay? Salvation in times of need. Okay? And lastly, ito pinaka-importante. Kaya more of this later. Di ba sinabi ko kanina, ano daw, yung faithfulness na susukat sa number 1, difficulty. Pero yung faithfulness na susukat also in our victory. Yes. Okay? Bakit po, Pastor? Look at this no, mga kapatid. On the book of Genesis, chapter 9, verse number 21. Ito na yung tapos na yung tapos na yung ulan, lumipas na yung mahabang panahon. Chapter 9, verse number 20. Look at this. Ano na naging trabaho ni Noah? And Noah began to be a husbandman. Pastor, asawang lalaki ba yung husbandman? Kasi husband na, man pa. Hindi. Ibig sabihin ng husbandman, farmer. Noah became a farmer. Okay? And what? Sa dami naman ng itatanim, tama? Sa dami ng itatanim, ang tinanim niya ay vineyard. Ano yung vineyard? Yung taniman ng ubas. Anong pinoproduce ng ubas? Alak. Verse number 21. And he drank wine. And was drunken. Nalasing. At sa kanyang kalasingan, look at this. At sa kanyang kalasingan, natututo siya mag-English. Kinukwento niya yung panahon ng lolo't lola niya. Wala ka sa lolo ko, pre. Wala talaga ganyan nangyari ng buhay namin, pre. Diba yung ang kanyang kalasingan. Kapatid, ang lala ni Noah, hindi ko nagawa to sa kanyang kalasingan. Ako naranasan ko sa kalasingan ko, yung bote ng alak, itinatapon ko sa ganyan, kalasingan ko. Yun nagagawa ko. Yung mga, alam niyo yung mga bakal sa parking space, kapatid, pag nadaanan na, binibit-bit namin yan sa kalasingan. Binibenta para ipakita mo. Pero si Noah matindi. Anong ginawa ni Noah? And he was uncovered with his estate. Abay, naghubad. Sa kalasingan, nainit. Mainit kasi, Pastor, yan. At pag binasa nyo, ano naging resulta? Curse. Curse. Sumpa. Hindi kay Noah, kapatid. Sa apo niya. Kay Canaan, na anak ni Ham.
Yun ang naging resulta. Sa nagsimula? Sa alak. Kaya sabi ko, minsan, kahit victorious tayo, mas magiging mapagbantay ka eh. Ang katapatan, hindi lang masusukat sa kahirapan. Minsan, kahit sa tagumpay, kinakailangan matagpuan pa rin tayo na nagtatapat. Kahit sa tagumpay. Dumadami yung membership natin. Huwag na tayo mag-soul winning. Dumadami naman. No! Don't be complacent! Di ba? Huwag na tayong mag-Bible study. Total. Oh, huwag na tayong mag-tights. Marami namang ibang nagtatights dyan. No, don't be complacent. Hindi ba? Ang katapatan, hindi lang nasusukat sa kahirapan. Kahit sa tagumpay, kinakailangan matagpuan din tayo na nagtatapat. Number 3, vulnerability after victory. Look at that. Vulnerability after victory. Okay? Again, number 1, what kind of person is Noah? A believing man? No? Ano daw yun? A believing man who walks with God. A faithful man who works with God. And a hopeful man who waits on God. What kind of faith Noah had? A faith that prepares. A faith that preserves. And a faith that prays. Okay, what are the lesson? Righteousness in a corrupted world. Salvation in times of need. And vulnerability after victory. In our conclusion, mga minamahal, be like Noah. Di lang kasama ang wine. Okay? Be like Noah. Wag lang kasama yung alak, kapatid. Matino si Noah eh. Matino si Noah nung walang alak. Pero imagine that. Kahit gaano siya kapatid, naiintindihan niyo ba ako, kapatid? Napagtagumpayan niya na yung buong mundo masama, siya lang ang hindi. Napagtagumpayan niya na yun eh. Ano siya na lang? Ang hindi niya napagtagumpayan, nung siya na lang mag-isa. No, wala na nang, inom ka na, shot. Nag-o-joke. Wala, nag-o-joke. Pero nung siya na lang. Bakit? Kasi yung bantay niya, di ba? Yung bakod niya, yung pag-iingat niya, nung panahon na yung naranasan niya na yung pagpapala ng Diyos. Wala. Sabi niya, naranasan ko ng bumaha eh. Ako na nga lang natira eh. Ano pa bang mas sasama dito? Wala nakakita na. Yung pala. Diba? Okay, so our conclusion, be like Noah. Wag lang sa wine. Alright, thank you so much po, and that is our message this morning. Nawa po naging pagpapala sa bawat isa sa atin.